Ang pagpapalayas ng masasamang espiritu ay isa sa mga kapangyarihan ni Jesus na kanyang ipinagkaloob sa simbahan. Kaya mahalaga ang ministeryong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, paanong nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay exorcism. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, tayo ay pumasok na sa ordinaryong panahon na kung saan ay ating pinagninilayan tuwing ordinary season ang public ministry, yung pagmimisyon at paglilingkod ng ating Panginoong Jesus. At makikita natin na sentro sa public ministry ng Panginoon yung pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, yung pagpapagaling ng mga may sakit, at ito, yung pagpapalayas ng masamang espiritu o yung exorcism, at iba't iba pang mga himala na ginawa ni Jesus. Pero napakahalaga na lahat ng himalang ito, yung pagpapagaling, pagpapalayas ng masamang espiritu, ay bahagi ng pagtuturo, bahagi ng pangangaral ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, sa gospel natin ngayong araw na ito, we heard about an exorcism na ginawa ni Jesus. Siya nagpalayas ng masamang espiritu. Kaya namangha itong mga taong ito dahil bakit daw si Jesus hindi lang may kapangyarihan sa kanyang pangangaral, kundi pati ang masasamang espiritu ay kanyang nauutusan. Alam niyo, napakahalaga po kasi several times ang ating Panginoong Jesus ay nag-e-exorcise. Ito'y patunay na even our ancestors, bakit sila napopossess, ay dahil sa kanilang paniniwala sa mga masasamang espiritu, dahil sila ay mga idol worshippers, dahil sila ay hindi pa sumasamba sa totoong Diyos. Marami. There are so many people during the time of Jesus ang sumasamba hindi sa totoong Diyos.
sumasamba sa mga espiritu. At alam niyo po, magpahanggang ngayon, marami pa rin pong ganyan. Marami pa rin na hindi talaga sumasampalataya sa Diyos na ipinahayag sa atin ni Kristo. Hindi sumasampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos. Kaya nga, marami magpahanggang ngayon ang cases of possession, cases of oppression and obsession of the evil spirits. Kaya nga napakahalaga magmula noon hanggang ngayon itong tinatawag na ministry of exorcism. At alam niyo po ba, makikita po natin that in the Catholic Church ay meron tayong ministry of exorcism. Ito yung pagpapalayas ng masasamang espiritu. Mayroong tinatawag tayong solemn exorcism na tanging yung mga appointed exorcists lamang ang pwedeng gumawa. Pero alam niyo po ba na ang lahat ng mga obispo ay chief exorcists? Ibig sabihin, ang bawat obispo ay may kapangyarihan na magpalayas ng masasamang espiritu. Ganun din, ang mga pari, bahagi ng ordinasyon, ay mayroon ding kapangyarihan to exorcise. Pero ito yung ordinary, yung minor exorcism, especially kapag yung tinatawag nating obsession and oppression ay pwedeng i-handle ng regular or ordinary priest as long as itong paring ito ay validly ordained at nasa active ministry. Pero yung mga kinakailangan ng solemn exorcism, just like yung yung possession, yung talagang sinasaniban na, hindi lang ng isa, kundi talagang maraming mga masasamang espiritu, ay kinakailangan na ang chief exorcist o yung appointed exorcist ng isang diocese ang may kapangyarihang gawin yon. Mga kapatid, it is a ministry. At itong ministry ito ay nanggaling kay Jesus mismo. Patunay na yung kapangyarihan na magpalaya sa masamang espiritu ay ibinigay ni Jesus sa simbahan. Sa pamamagitan ng mga apostol, ng mga obispo at mga pari, yung ministry of exorcism mula noon hanggang ngayon ay isinasabuhay ng simbahan. Pero as what I have said, mga kapatid, napakahalaga na alisin natin, linisin natin ang ating pananampalataya mula sa mga superstitious beliefs. Napakarami natin ito. Kahit mga Katoliko, kahit mga Kristiyano na, ay napakarami pa rin mga superstitions na kung saan naniniwala sa swerte at sa malas o kaya naman sa mga maling paniniwala tungkol sa mga espiritu. Mga kapatid, ang exorcism ay bahagi ng pangangaral ni Jesus. At sabi nga rito sa ating gospel, si Jesus ay may kapangyarihan sa kanyang salita. Ibig sabihin, kung tayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ni Jesus, ay doon tayo magtitiwala. Hindi sa kung ano-ano mga pamahiin sa buhay, mga superstitious beliefs, na kung sino-sino yung pinapaniwalaan natin at sasabihin natin, wala namang mawawala. It's a wrong thing na sabihin wala namang mawawala dahil ang katotohanan malaki ang nawawala sa atin dahil sa ating mga pamahiin sa buhay. Papalapit na yung pagdiriwang natin ng Santo Niño, isa sa mga maling paniniwala ng mga Katoliko. Minsan, yung bang merong Santo Niño de la Suerte, yung pampaswerte daw na Santo Niño. And that is a superstitious belief. It's not devotion, but superstition. Dahil hindi naman tayo binibigyan ng assurance na kapag may Santo Niño ka, pagiginhawahin yung buhay mo. Si Jesus nga mismo, hindi naman yumaman. Hindi naman siya dumami ang pera. Mga kapatid, alisin natin yung superstition sa ating devotion, sa ating buhay pananampalataya. At ilagay ang tiwala kay Jesus sa kanyang salita dahil makapangyarihan ang salita ni Jesus. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. At yung kapangyarihan na yon ay mas higit sa mga paniniwala nating mali, sa mga pamahiin natin, sa mga sabi-sabi na kung sino-sino at ng matatandang sinasabi natin. Mga kapatid, it is about time
to purify the content of our faith. Ngayong ordinaryong panahon, maririnig natin yung sentro, no, sa turo ng ating Panginoon ay ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng pag-ibig, ang kaharian ng pagpapatawad, ng pagmamahalan, ng pag-uunawaan, ng pagdadamayan at pagtutulungan. Mga kapatid, the words of Jesus is so powerful. Doon tayo magtiwala. At itong salita ni Jesus na ito, tanging ang salita ni Jesus ang makapagpapaalis ng malas, makapagpapalayas ng masasamang espiritu, at makakapag-alis ng takot at pangamba sa ating puso. At magbibigay ito sa atin ng kasiguraduhan na kapag tayo ay nagtiwala ng lubos, buhos at ubos sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. At palaging nandiyan siya para tayo ay ingatan, protektahan, pagpalain at basbasan. Kaya nga mga kapatid, mahalaga alisin natin sa ating sarili yung mga maling paniniwala. Lalong-lalo na yung mga paniniwala sa pamahiin. Kung may kapangyarihan ang salita ni Jesus, ngayong araw na ito, we declare na inilalagay natin ang ating buong pananampalataya sa Diyos Ama, sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo, at itinatakwil natin si Satanas ang kanyang mga gawain at mga pang-aakit sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, ilayo mo kami sa masama. Ipagtanggol mo kami sa lahat ng kapangyarihan at sa lahat ng impluwensya ng kasamaan. Maghari nawa sa amin ang pagmamahal, pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.